Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng National Fiber Backbone Phase 1. Ito ang programa ng Administrasyong Marcos Jr. na tumututok sa pagsasakatuparan ng hangaring makapagbigay ng mabilis, maaasahan at abot-kayang koneksyon sa internet para sa mga Pilipino. Aniya mahalaga ang internet dahil ito ang sumusuporta sa kalakalan, komunikasyon at mga transaksyon ng komunidad. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga opisyal ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nasa likod ng hakbanging ito. Pakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I have made it clear since the start of my term that one of the top priorities that this administration recognizes is to create a digital Philippines. We went to our people. We asked them what the problems are. And the response was, as expected, our people want to receive fast, reliable, affordable internet services. And our agencies equipped with the best information technology tools that are available. So to attain these goals, our government, through the DICT, has developed the National Broadband Program, or the NBP. It aims to provide appropriate interventions in terms of policies and infrastructure so that even the most remote areas can enjoy the benefits of having modern and state-of-the-art connections. Why do we do all of this? It is because it is clear that to us that the internet has become the backbone of trade, communications, transactions within and amongst communities. Because this backbone links us together, then it serves as the economic spine that props up our growth and supports our development. More importantly, we understand that in order for Filipinos to reach their full potential, we must invest in a fast and reliable internet. It gives me pleasure to lead the grand launch of Phase 1 of the first and only government-owned national fiber backbone. I acknowledge the efforts of the diligent officials and personnel of the DICT. This is a great start to this long-term and multi-phased program. I also wish to extend my profound gratitude to our partners in the private and public sectors, including the BCDA, Transco, NGCP, and the consortium that was led by Meta. Indeed, the successful completion of Phase 1 is an enormous breakthrough. And as we continue in our quest to increase internet connectivity and service capacity. Spanning 1,245 kilometers,
The NFB Phase 1 is composed of 28 nodes from Lawag, Ilocos Norte, down to Roses, Quezon City. It will also have an initial 600 Gbps optical spectrum capacity to serve the needs of the government and communities along the way. It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon, 2 national government data centers, and 4 BCDA ecozones. Furthermore, it will empower 346 national and local government offices connected to GovNet, boosting their overall operational efficiency and generating more than 145 million pesos in potential savings annually. Additionally, it will extend a digital lifeline to more than 3,000 Filipinos and different free Wi-Fi sites, enabling direct internet access for approximately 750,000 beneficiaries in regions 1, 3, and here in the NCR. We look forward to the completion of the 5 next phases of the National Fiber Backbone Project by 2026. Once finished, the DICT expects to increase the penetration rate from 33%, as it is now, to 65%, reaching 70 million Filipinos out of the current 115 million population nationwide. It will also lower the price to as much as $5 per Mbps. Lastly, nationally, this is the infrastructure that will open employment opportunities, improve market efficiency, attract foreign investment, and stimulate livelihood across the different sectors of our economy and our society. It will close the digital divide and bring to our people the transformative power of free and fast access to information. It will allow the state to guarantee the people's enjoyment of the internet as a basic human right. Even this early, we are assured that the NFB Phase 1 will already make a significant impact on our internet connectivity, as well as in the day-to-day activities of ordinary Filipinos. One of the most important aspects that we have always focused upon is an effort, and that's why connectivity has been very important, is that it is a very big push to bring MSMEs into the digital space, so that we get to the point where the sari-sari store doesn't sell only to the village. The sari-sari store can sell anywhere. And that brings us into the digital space. Even what we refer to as nano enterprises. I mean, I'm talking about the shoe shine boy, the mechanico who has odd jobs, all of these. Nano enterprises will also have access to that. And that will give them more opportunities. And that is such an important part of the economic transformation that we are hoping to achieve here in the Philippines. And as we begin to reap the benefits of this project in our daily lives, let this serve as an indicator of even grander ambitions and developments in the country in the future. That is, if we remain determined and steadfast in completing the next phases of this project to further build on our capacity, boost our connectivity, and foster greater inclusivity. With that said, I call upon everyone involved in this mega project to remain committed to our original vision, to bring our businesses closer to consumers, our nation closer to the rest of the world, and our people closer to their loved ones, all through the connections that we are building through the National Fiber Backbone. So to all my fellow public servants, my challenge to you is to spread these initiatives to all corners of the Philippines, especially to those who remain without access to the internet. Let us remain steadfast in our belief that working side by side, pressing on, keeping our promises one by one, we will attain a bagong Pilipinas that fosters a more secure, comfortable, and fulfilled life for everyone. Let us persist in pushing the boundaries of what is achievable, collaborating, innovating, and adapting whenever possible to ensure that every Filipino is empowered in this digital era.
Ladies and gentlemen, I look forward to seeing the fruits of the first phase of the National Fiber Backbone and the subsequent completion of the National Broadband Plan. But as for now, on this very important day, congratulations to one and all. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakilahok ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 45th Philippine National Police Academy PNPA Commencement Exercises ng Layag Diwa Class of 2024 sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite. Sa kabuang 223 mga kadete, 182 rito ang mga lalaki at 41 ang mga babae. Binigyang pagkilala bilang valedictorian si Police Cadet Maria Camille Cabasis, isang Batangueña mula Lian, Batangas. Narito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging mensahe. Congratulations, first of all, to the members of the PNPA Layag Diwa Class of 2024. We proudly see you today as you parade the students for the last time. Tomorrow, it is the people's turn to welcome you on your first duty and patrol. Make them proud, as you have made your parents, your loved ones, and friends proud of you today. Impress them as you have impressed your mentors when you hurdled every challenge and passed every test that prepared you for the hard work ahead. Earn their respect, the way you have earned the respect of your classmates during your 4 crucible years in this academy. You could not have chosen a more fitting name than Layag Diwa in capturing your class's ethos and energy. It means the spirit to sail or to venture, which I take as your manifesto to bravely go where you are needed, carry out your mission, your duty that your duty requires, and bear any sacrifice your country demands of you. For each one of you, let Layag Diwa be your chart, your compass in reaching your destiny. Let what you have learned in this school take you to as fast and as far as your talent will. Let me remind you that your career should not be measured by the speed you have moved up the ranks alone, but by the quality of the service that you have given to our people. The service you are about to consecrate your life to is not a race to collect insignia nor accumulate prized assignments. It is to do as much good as often to as many without expecting any reward in return, because service itself is our reward. Believe me, in the galaxy of brave men and women, in the PNP, the BFP, the BJMP, there is no shortage of exemplars. So cadets, you are joining the nation's police, fire, and jail services at a crucial time in this nation's history. We have made great strides in the crusade against crime and advanced the cause of peace and order. Tread a better path and remember to build on what your predecessors have started. To the members of the Layag Diwa class, let your school's core values of justice, integrity, and service, and nothing else, be the wind that propels you on. Most of you were born when the internet was no longer in its infancy, and you were shaped to be tech-savvy, digital natives. So I challenge you to leverage that technology that you are familiar with as aids in protecting and serving our people, especially in battling cybercrime. I ask you to embrace smart policing, fire prevention, and penology. There is still no substitute for pounding the streets. When it comes to assuring the people, analog will always beat digital. But there is now a need to patrol the information highway, for robbers lurk there too. The fight against crime is now a potent mix of gadgets and war rooms and old-fashioned grunt work by gritty police officers. To those who will join the BFP and the BJMP, I expect you to maximize IT to your service deliveries while minimizing the cost.
We should not be content with current fire response time, but instead strive to make it faster. We should not crow about jail improvements, but we should push the envelope further, lessening congestion. And most of those in uniform have kept the values and principles that define who public servants truly are. They put the nations above themselves. Taong bayan, bago ang sarili. Yan din ang mithiin ng bagong Pilipinas. Isang lipunang patas, isang bayang bawat mamamayan ay ligtas. Sa mga kasapi ng layag diwa, isang makabuluhang paglalakbay. Dalhin nyo hindi lamang ang inyong mga sarili, ngunit kasama na rin ang bayan sa isang masaganang bukas na ating lahat ay hinahangad. Mabuhay ang PNPA, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo at magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nangako sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon na palalakasin ang people-to-people cooperation ng dalawang bansa para matiyak ang kapakanan ng mga Filipino migrant workers doon, lalo na ang mga nurse. Sa kanilang joint statement, welcome kay President Marcos at Prime Minister Luxon ang lumalaking komunidad ng mga Pilipino sa New Zealand. Umaasa ang dalawang leader na masusuri ang kasalukuyang bilateral migrant worker arrangement na siyang mangangasiwa sa recruitment ng mga manggagawang Pinoy sa New Zealand at iba pang inisyatiba. Layo nito na suportahan at paunlarin ang mobility ng mga estudyante, professionals at skilled workers. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Napagkasunduan ng Pilipinas at New Zealand na paunlarin pa ang kanilang bilateral na ugnayan sa Comprehensive Partnership sa taong 2026. Sa joint statement ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, layunin nitong maibigay ang tunay at makabagong benepisyo para sa kapwa-interes sa seguridad at ekonomiya. Nais nila ni Pangulong Marcos na itaas ang ugnayan ng dalawang bansa sa Comprehensive Partnership para maisakatuparan ang mga kapwa-hangarin ng mga bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nais ng Pilipinas at New Zealand na magkaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA para mapalakas pa ang ugnayan nito sa defense cooperation. Sa kanilang joint statement, nakasaad na kapwa nangako sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon na palalakasin pa ang defense engagements ng dalawang bansa habang naghahanap ng mga bagong framework ng kooperasyon sa depensa. Bukod sa Amerika, mayroon ding SOVFA ang Pilipinas at Australia. Kasalukuyan namang may binubuong katulad na Defense Pact sa Japan na tinatawag na Reciprocal Access Agreement. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Muling ipinahayag ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon ang kaniyang suporta sa peace process sa Mindanao. Batid na suportado ng New Zealand ang Global Community Engagement and Resilience Fund. Gumagana ang fund sa mga local organizations para isulong ang kapayapaan, good governance at kabuhayan para sa komunidad sa Mindanao. May programa ang New Zealand para sa mga kababaihan, agrikultura, renewable energy, capacity building at learning and training
opportunities para sa mga Pilipino. Bahagi ito ng layunin ng New Zealand na mapalakas ang relasyon nito sa Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sinuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbaban sa mga electric vehicles tulad ng e-bike at e-trike. Ipinagutos ni Pangulong Marcos sa MMDA at sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na bigyan ng palugit ang mga e-bikes at mga apektadong sasakyan sa dumadaan sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, kailangan munang suriin ng MMDA sa loob ng isang buwan ang regulasyon nito. Sabi ng Pangulo, kabilang sa sinuspinde ang pagbibigay ng traffic violation ticket, pagmumulta at pag-impound. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Speaker Martin Romualdez binati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakasama nito sa 100 Most Influential People 2024 ng Time Magazine. Mag-uulat si Kathleen Forbes. Binati ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isa sa kanya maituturing na tagumpay kasunod ng pagkakasama sa 100 Most Influential People ngayong 2024 ng Time Magazine. Ayon kay Romualdez, ipinapakita lang nito ang dedikasyon ng Pangulo para isulong ang interes ng bansa at siguruhin ang mas magandang bukas para sa mga Pilipino dahil anya sa pamumuno ng punong ehekutibo gaya na lang sa kanyang economic policies ay nagkaroon ng pagbabago at pag-unlad sa kabila ng global uncertainties. Ipinapakita rin anya nito ang commitment na protektahan ng mga Pilipino sa kanyang paninindigan sa ating soberanya laban sa external threats. Kasabay ng papuri sa Pangulo, umaasa naman si Romualdez na patuloy na maghahatid ng inspirasyon ang pamumuno ni PBBM at maiaangat ang ating bansa. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Presidential Communications Office o PCO at Department of Energy o DOE sanipuwersang hinikayat ang mga kabataan na maging advocates ng energy conservation. Si Alvin Baldazar sa balita. Magkasanib ang Presidential Communications Office at Department of Energy na hinikayat ang mga kabataan na maging advocates ng energy conservation efforts ng gobyerno. Sa pamamagitan ng You Have the Power campaign ay nabibigyan din hindi lamang ang energy conservation campaign kundi kasama ding isinusulong ng pamahalaan ang greener at more energy efficient Philippines. Dagdag ng PCO at DOE na ang kampanya ay naglalayong magbigay diin o dindang edukasyon at impormasyon sa publiko hinggil sa pagtataguyod ng sustainability at pagpapreserba ng kalikasan para sa susunod na henerasyon. Nabibigyan din anya dito ang kahalagahan ng energy efficiency at conservation na mahalagang sangkap sa environment preservation. Kaugnay nito ay una nang nagpahayag mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan ang whole of government approach para matugunan ang hamong kinakaharap sa power supply ngayong nagsabay pa ang tagtuyot at tag-init. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Finance Secretary Ralph Recto hinikayat ang mga dayuhang mamumuhunan na magpalawig ng kanilang pagnenegosyo sa Pilipinas. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Hinikayat ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga American investors na mamuhunan at mag-expand ng kanilang pagnenegosyo sa Pilipinas sa ginanap na Philippine Dialogue sa Washington DC na dinaluhan ng mga miyembro ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibinida ni Recto ang lahat ng rason kung bakit dapat samantalahin ng mga US businesses na mag-expand sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, ito ay dahil sa promising growth trajectory, robust domestic market at ang demographic sweet spot ng bansa. Binigyan din ni Recto ang commitment ng pamahalaan na tiyakin ang katatagan
ng pagnenegosyo sa Pilipinas sa pamamagitan ng prudent fiscal management, pro-business policies at decisive political leadership. Ang dialogue ay bunga ng katatapos lamang na Philippine-US-Japan Trilateral Summit kung saan nagbigay daan sa economic managers at US businesses na magkaroon ng in-depth roundtable discussion sa investment and opportunities sa Pilipinas. Ito ay dinaluhan ng 70 mga executives mula sa US-based funds and corporation, multilateral institutions at public sector. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Half-day morning classes and afternoon asynchronous classes sa Paracelis, Mountain Province, ipinapatupad simula Abril 18 hanggang Abril 23 ngayong taon. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Half-day morning ken afternoon asynchronous classes iti Paracelis, maipat patungpal ng rugi di kalman ingana inton 23 tatang tawan. Sigon iti pakdaar ti Paracelis Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council wenno MDRRMO, daytoy ket base iti direktiba ni Mayor Marcos Ayangwa, gapo iti nakaro apudot ti panawan iti munisipyo. Nagpanawagan ti MDRRMO kadagiti estudyante nga agtarinaed iti balbalayda bayat nga dagiti naganak ket Rwanda wenno tumulong kadagiti ubing tapno maaramid da dagiti assignments da. Inbingay iti MDRRMO ti pakdaar ti pag-asa nga ti heat index ti Paracelis kadagiti sumaruno nga aldaw ket manipod 29 ingana 40 degrees Celsius tinasa o munisipyo ket asideg iti probinsya ti Isabela ken Kalinga. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Umabot sa higit 1,000 senior high school students ng Tabuk City na bigyan ng educational assistance ngayong buwan. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok sa ngaribo senior high school students manipot syudad ti Tabuk iti nakaawat iti tig 3,000 pesos nga educational assistance itata a bulan. Iti payout tagiti beneficiaryo kat naisayangkat iti 2 batches nga indoulwan ti provincial government ken Social Welfare and Development Kalinga babaan iti assistance to individuals in crisis situations when aik sa programa iti DSWD. Kabayatan iti programa inyabkas si Provincial Legal Officer Attorney John Paul Bagiwan iti mensahe ni Governor James Eduba panggap iti kinapatag iti nasao tulong para iti panagadal dagiti ubing. Kastamot iti panagyaman na kadagiti national officials anang ipaay iti suporta tapno magunod iti gandat ti lokal na gobyerno ti Kalinga, partikular iti edukasyon. Inayon na nga iti educational assistance katuloy-tuloy ay may patpatungpal gapo iti outsourced funds manipod opisina ni House Speaker Martin Romualdez babaon ti efforts kin inisyatiba ni Governor Eduba. May naig iti educational assistance, imabutan iti 1,030 nga estudyante iti na benepisyaran, manipod ti outsourced funds iti opisina ni Senator Amy Marcos, kastamot nga imabot iti 300 nga estudyante iti nesestaran ti provincial government ti Kalinga. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, RCEF, Seed and Extension Programs sa lalawigan ng Laguna pinatibay pa. Magbabalita si Tom Alvarez ng RP Lucena.
Pinatibay pa ng DA PhilRice Los Baños ang implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Seed and Extension Programs ngayong 2024 wet season sa lalawigan ng Laguna. Ayon sa papalid ng ahensya, ay kanilang tinipon ang lahat ng lokal na pamahalaan ng lalawigan sa isang workshop tungkol sa programang ito. Mahalagaan nila na malaman ng bawat LGU mga updates sa guidelines at protocols ng programa upang mas bumilis at umayos ang proseso ng pamamahagi ng binhi. Idinagdag pa ng ahensya na sa pamamagitan ng ganitong aktibidad na pag-uusapan na tututukoy ang mga hakbang na dapat gawin upang mas mapabuti ang serbisyo para sa mga magsasaka. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom Alvarez. Miyembro ng Underground Mass Organization o UGMO mula sa lalawigan ng Northern Samar, nagbalik loob sa gobyerno. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Bumalik sa pilosan gobyerno ano sa nga miyembro sa Underground Mass Organization UGMO nga nagsosuporta sa Communist Terrorist Group CTG sa Barangay Ordaneta, munisipyo San Lavizares, Norte sa Samar. Ang pagbalik sa pilosan gobyerno ang resulta sa padayon nga panawagan ug negosasyon sa 804th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, kaupod ang 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company, Eastern Samar Regional Intelligence Unit 8 ug Northern Samar Provincial Highway Patrol Teams, Regional Highway Patrol Unit 8. Dagmit naman nga nakakarawat bulig pinansyal ug food packs ang nasabi nga miyembro sa UGMO. Siya ang aaday na sa kustodiya sa 804th Maneuver Company para sa dokumentasyon ug tactical interview antes magpailarom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa gobyerno. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Iligan City People's Council magsasagawa ng mangrove restoration, coastal cleanup at musikalikasan ngayong Earth Day. Ang ulat mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Isip pakigiusa sa pagsaulog sa Earth Day ug Civil Society Organization Month mo pahigayon og mangrove restoration, coastal cleanup ug musikalikasan ang Iligan City People's Council karong Domingo, Abril 21 sa Esplanade Barangay Santiago, Iligan City. Nakigtambayong kini sa lokal nga kagamhanan sa Iligan City pinaagi sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Ang tumong nini mo ang pagtudlo sa mga katawhan sa pag-amping sa kinaiyahan. Sa pakiginabi sa RP1 Iligan kay Iligan CENRO Focal Person Felix Maminta, niingon siya nga mokabat sa kapinjis mil ka mga mangrove tree seeds o bakawan ang gipaabot nga itanom sa maong tree planting. Matudusab ni Iligan Medical Center College Community Development Officer Cesar Padilla, iyang gipaabot nga mokabat sa kapin 2,000 ka mga tawo gikan sa lain-laing sektor ang musalmot sa maong aktibidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Sharif Timhar. Sapat ang supply ng kuryente sa Mindanao ayon sa Local Electric Cooperative sa Surigao del Sur. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Walay ang ngayang ikabalaka ang mga miyembro konsumante sa Sorseco 2, ang electric utility sa Surigao del Sur, bahin sa supply sa kuryente, sulod sa ilang service area tungod kay adunay igong supply ni ini. Sa pagpakighinabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang General Manager Roel Abad, gibutyag ni ini nga sa kasamtangan adunay 3,194 megawatts nga generating capacity dinhi sa Mindanao, samtang anaa lamang sa 2,438 megawatts ang system peak demand.
demand. Tungod nini adunay reserba nga 756 megawatts nga taas pa sa gitakda nga 20% nga standard energy reserve nga 638 megawatts. Pananawagan si Abad sa publiko nga magdaginot sa paggamit og kuryente tungod kay anaa pa ang epekto sa El Nino nga posibleng magpakunhod sa tubig nga gigamit sa mga hydroelectric power plants. Nang hinaot lamang usab si Abad nga walay mga planta usab nga mag-shutdown dinhi sa Mindanao. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Grand Vaccination Day ng Maimbong Rural Health Unit aarangkada na ngayong araw. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Bilang bahagi sa pagmatuyo kadiran ng gate awal sampal mga kabataan o mul unong bulan pahang putahon na papaunon na adlaw yan sindang Rural Health Unit o RHU Maimbong in Grand Vaccination Day barangay poblasyon na covered court. Lamuda pa karadyaan nila maksud maabi-abi pain mga kamamaasan palangitan in kaukana kanila in raffle draw amo na papaunon lamudo na iniha mga makadjiripan daw kan in mga bukas. Mabot na yan pahang putag tungay ko 7 gatos kay mantag siyang bata-bata in kaya langgitan halom sin labi hang putag 5 ngay po target population na nasabot pa si CL. Kaya patuyan ina mapeng si mga health worker hakaywanan mga kabataan wala kaya dihilan na langgit awal sampal mapuasin measles outbreak response immunization among dimakan next April 1 sampay pa April 12 at ako niya nakatiliwot sin BARM. Deng RP Holo Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang business. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na walang kinalaman ang pagpapatupad ng ahensya ng panibagong polisiya sa pagbaba ng halaga ng piso kontra sa dolyar. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., ang pagbaba ng halaga ng piso sa ika-17 buwan na sunod-sunod ay hindi sapat para maapektuhan ang inflation. Dagdag ni Remolona, posibleng mangyari ito kapag ang paghina ng piso ay nangyari sa huling quarter ng taon. Sinabi ni Remolona na hindi masasabing mababa ang performance ng piso dahil pumapantay lamang ito sa mga nangyayari sa Middle East at mga anunsyo na posibleng matagalan ang interest rate cut ng Federal Reserve sa Estados Unidos. Nitong Abril 16, bumagsak sa 77 piso ang isang dolyar sa 57 piso na siyang pinakamababang halaga nito sa halos 17 buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang presyo ng palay ng 32%, kung saan ang karaniwang presyo nito ay umabot ng 24 na piso at 52 sentimo kada kilo nitong Marso kumpara sa kaparehong buwan noong nakalipas na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang pinakamataas na presyo ng palay nitong Marso ay naiposte sa Ilocos Region, kung saan ang presyo nito ay tumaas ng 33% sa 27 piso at 71 sentimo kada kilo.
Sinundan ito ng Western Visayas kung saan ang karaniwang presyo ng palay ay umakyat ng 27.7% sa 26 na piso at 41 sentimo kada kilo kumpara sa nakaraang taon. Ang pinakamababang presyo ng palay ay nairehistro sa Eastern Visayas sa 19 na piso at 11 sentimo kada kilo. Ang presyo doon ay tumaas ng 15.7%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naibebenta na ng tobacco farmers sa mataas na presyo ang kanilang produkto sa mga buying station ngayong season. Sa ulat ng National Tobacco Administration o NTA, kabilang sa mga produktong ito ay ang flue-cured Virginia tobacco leaves at ang air-cured burley at native tobacco leaves. Base sa pinakahuling monitoring ng NTA sa tobacco trading operations, umabot na sa 113 piso ang buying price kada kilo ng prime class ng tobacco o class AA ng flue-cured Virginia tobacco na mas mataas kaysa aprobadong floor price na 77 piso. Inaasahan din ang pagtaas ng hanggang 100 piso kada kilo ang buying price ng prime class ng parehong air-cured burley type tobacco at native type na tobacco na mas mataas sa inaprobahang 81 pisong floor price. Ayon kay NTA Administrator Belinda Sanchez, dahil sa tumataas na kalakaran sa actual buying price ng tabako, asahan na raw nakikita ng malaki ang tobacco farmers ngayong panahon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. tinalo ng Creamline ang kanilang sister company na Choco Mucho sa loob lamang ng 3 sets, 25-17, 25-22 at 25-19 sa pagpapatuloy ng 2024 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Napaganda ng Coal Smashers ang kanilang record sa 8-2 para tumabla sa Flying Titans sa tuktok ng team standings. Naging mainit ang pagtatapat ni Tots Carlos ng Creamline at Cici Rondina ng Choco Mucho kung saan ipinakita nila kung bakit sila naging most valuable player ng torneo. Nanguna para sa Creamline si Carlos sa nagawa nitong 21 puntos habang nanguna naman para sa Choco Mucho si Rondina sa nagawa nitong 17 puntos. Nag-ambag naman si Coal Smashers team captain Eliza Valdez ng 11 puntos pati na rin si Pangs Panaga. Hindi rin naman nagpahuli si Creamline setter Kyle Negrito kung saan nagtapos siya na may 17 excellent sets habang pinangunahan ni Denden Lazaro Revilla ang depensa sa nagawa nitong 17 receptions. Sa unang laro, tinapos ng Farm Fresh ang kanilang 5 sunod-sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng matagumpay na 3 sets na laro laban sa Strong Group Athletics o SGA 25-10, 25-15 at 25-22. Nanguna sa opensa ng Foxies sina Caitlin Viray at Trisha Tubu na nagtapos ng may kabuang 24 na puntos habang nagambag si Pia Ildefonso ng 6 na puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mapipilayan ng husto ang Barangay Ginebra dahil sa pagkawala ng isa sa kanilang veteranong player. 8 linggong hindi makakapaglaro si Jamie Malonzo dahil sa injury at malabo na itong makabalik sa aksyon sa natitirang mga laro ng Ginebra sa PBA Philippine Cup. Nakuha ni Malonzo ang injury sa huling 2 segundo ng kanilang laban kontra Northport nitong nakalipas na linggo.
Ayon kay Ginebra head coach Tim Cohn, ang inisyal na prognosis nila ay nagkaroon ng calf tear si Malonzo kaya maaring tumagal ng hanggang 8 linggo bago makabalik sa paglalaro. Isang malaking hamon ang kawalan ni Malonzo dahil 3 laro na lamang ang natitira sa elimination round nitong season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinalo ng Manila ang Bataan 90-84 para mapaganda ang kanilang record sa Season 6 ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL na ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Kapwa sina Pau Havelona at Carl Brian Cruz ay nakagawa ng 17 puntos bawat isa para pangunahan ang Manila SV Batang Sampaloc habang nag-ambag sina Rabe Al-Hosseini at Ahmad Didat Hanapi na kapwa din nakascore ng 15 puntos bawat isa. Pagkatapos ang malamyang simula, ito na ang ikalawang sunod-sunod na panalo ng Manila para umakyat ang record sa 2-1 sa round-robin elimination round. Bukod sa pangunguna sa scoring, nakalikom din si Havelona ng 6 na rebounds at 7 assists para kunin ang Best Player of the Game. Ang dating UAAP Most Valuable Player na si Hosseini naman ay nagdagdag ng 3 rebounds, 2 assists at 2 blocks habang si Hanapi ay nakahugot ng 7 rebounds. Bukod sa laban ng Manila at Bataan, natalo naman ng Pangasinan ang Bulacan sa score na 87-55 habang natakasan ng Bacolod ang Sarangani 84-81. Nanguna si Hesed Gabo para sa Pangasinan Heatwaves sa nalikom nitong 17 puntos, 5 rebounds, 2 assists at 2 steals. Pinangunahan naman ni Jason Solis ang talonang Bulacan sa nalikom nitong 17 puntos. Samantala, ang katutubong Bacolod na si L.A. Casinillo ang nanguna sa koponan sa nagawa nitong 20 puntos, 7 rebounds at 2 steals at sinundan siya ni Tricky Din Peromingan na nagtapos ng may 12 puntos, 4 na rebounds at 2 blocks habang nakagawa ng double-double si Jacob Galicia sa nagtipon nitong 11 puntos at 10 rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Leo Magpayo. Yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito matapos ang guesting sa noontime show na It's Showtime, kamakailan aminado ang singer-actor na si Darren Espanto na naging magkaibigan na sila ngayon ng actress na si Jillian Ward. Magunitan noong April 6 nang magkasama ang dalawa sa unang pag-ere ng programa ng It's Showtime sa Kapuso Network. And maraming fans ang tila natuwa sa hatid nilang kilig. Kaya naman agad silang naging top trending sa social media.
media. Kaya natanong itong si Darren kung tungkol sa pagsasama nila ni Jillian sa isang show, ay nagulat nga itong si Darren, itong singer na ito, sa reception ng fans sa kanilang di umano'y love team nila. At kasunod niyan ay pinuri niya ang young actress at sinabing nais raw niya ito makatrabaho sa hinaharap. O di ba parang may collaboration na talaga between ABS and GMA. So hindi malabong magkaroon sila ng collaboration in the future. At ibinunyag pa ni Darren na si Jillian si Jillian Ward ang unang nag-follow sa kanya sa social media account nito na Instagram, na siya namang ikinagulat niya. And nung tanungin kung nililigawan na ba ni Darren itong si Jillian, sabi niya kinikilala pa lang ni Darren itong si Jillian. Tama nga naman na dapat mo nang kilalanin ang iyong mga nakakasama mo pa lang the first time. Samantala, sa huli natin chika for today, speaking of Darren pa rin recently ay ibinunyag ni Darren na may past relationship siya kay Jada Avansado. Inalala kasi ng kapamilya singer actress ang past nila ni Darren na mag-guest siya sa programang Fast Talk with Boy Abunda, kung saan kinumpirman niya ang na nagkaroon ng mutual understanding sila ni Darren. And nabanggit ng premyadong TV host na tinawag ni Darren si Jada bilang isa sa mga best singer ng bagong henerasyon. At tila ba na-flatter itong si Jada sa komentong yon ni Darren. Kasunod nga nito ay kinumpirma na nagkaroon sila ng relasyon. Sabi ni Jada sa uri ng relasyon na meron sila noon ng singer, sabi niya, quote and unquote, "It was mutual understanding. We were vocal sa aming dalawa, we were special to each other at one point." And sa programa din ni Tito Boy, sinabi ni Darren na mas gusto niyang gawing pribado na lang ang naging past nila ni Jada. And say naman ng singer tungkol sa mutual understanding na yon, o about doon sa mutual understanding, quote and unquote, "Depends on the boundaries that you set. Pero siguro po with how young we were, I think it was just something na we enjoyed in the moment." And ayon naman kay Darren, Jada and I still friends and I guess I'd like to keep private yung things from the past. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin, at maraming salamat din syempre sa ating station manager Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot
tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo.